kababayan, next topic tayo. Pag-usapan naman po natin ito. Alam ko ang lahat, hindi pa rin nakaka-move on ha, mga kababayan. Wagi po si Marcoleta at Duterte dahil nabudol po, mga kababayan, ang Iglesia ni Cristo. Oo, GP, bakit mo sinasabi? Nabudol ang Iglesia ni Cristo. Nabudol po, mga kababayan, nitong si Marcoleta at ng mga Duterte. Bakit kanyo? Di ba? Mga kababayan, sabi nila, wala daw political. Walang pag-uusapan na tungkol sa politika. Pero nakita nyo, ang mga statement nitong si Marcoleta, puro banat sa gobyerno, banat sa Quadcom. At sabi nga ng analyst, mga kababayan ni Ronald Llamas, New Year and Happy Three Happy Kings. New Year, Happy New Year. So what do you make of the Iglesia ni Cristo rally? How will this affect the impeachment complaint against the Vice President? Well, Karen, itong rally na ito ng Iglesia ni Cristo na nangyari 2 days ago, matagal na itong pinaplano at maalala mo. Diba? Nung November pa, nagsabi na yung Iglesia na sila ay magra-rally against impeachment. Then, come December, medyo pinackage nila ng iba. They were supporting the statement of the President na ayaw niya ng impeachment. And then, ngayong January, ay naging peace rally na siya. Pero nagbabago-bago, mga kababayan. so, nung nangyari ito ay sinasabi ng Iglesia na this is not political, not partisan. Pero very clear naman kung titignan natin yung original intention ng rally na ito ay political. It is pro-Sara. Yun, tama, di ba? Na hindi lang tayo yung nakakakita. Kitang-kita rin ng mga ibang tao, kahit na yung mga member po ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Diba sabi ni Argo, host, magagalit ang mama mo. Hindi po siya galit sa akin. Kakampi ko po ang nanay ko. Kita niya naman eh. Narinig niya naman. Alam niyo, hanggang doon lang ang pinanood namin kay Marcoleta, tapos hanggang doon sa sumunod kay Marcoleta. At talagang purong-purong politika, mga ka-GP Natics, yung kanilang mga pinag-uusapan. So, paano natin masasabi? Diba? Na ito ay walang halong politika. Bakit pinayagan ito? Sabi ni Yayaning, nabudol ang mga miyembro pero hindi ang nakatataas. Alam mo, tama ka dyan, Ma'am Yayaning. Ako ay sasang-ayunan ko yan. Diba? Kasi hindi alam ng mga miyembro, marami po dito sa lugar namin, diba, na nagpuntahan doon? Nag-uwian. Bakit? Sabi nila, akala ko ba peace rally? Bakit ngayon? Ganon ang sinasabi. Kahit pasabihin natin na si Marcoleta, yung kanyang karir, abogado siya. Diba? Doon na lang sabi nila Kung tutusin, di dapat nakikialam sa politika. Sabi kasi nung iba, karir niya kasi yun, boss. Hindi naman karir ni Marcoleta talaga ang politika Kung siya ay iglesia, hindi politika dahil sinasabi, di ba? Utos, aral, na wag makialam sa politika. Pwede niya namang gampanan yung kanyang trabaho bilang isang abogado. Hanggang dun lang. Pero sira na doon sa sa pagtakbo sa politika. Ngayon, bakit sinasabi at sinasang-ayunan ko po yung sinasabi nitong si Miss Yayaning ng US of A na nabudol ang mga membro pero hindi ang nakatataas. Kasi sa malamang, di ba sabi ko nga po sa inyo ang paliwanag ko dito, wag po kayo magagalit ha. Hindi po ba kayo nagulat, hindi kayo nagtaka? Way back November, alam na namin na may rally ang Iglesia ni Cristo. Sino ang nagsabi sa amin? Yung mga nasa taas. Pinaabot sa Quadcom, pinaabot sa mga member ng House. At pinaabot naman sa amin na mga member ng House na magkakaroon at legitimate yung gagawing rally ng Iglesia. Pero kayo na member ng Iglesia, kahit ang nanay, kahit ang mga pamangkin, kahit yung iba pang mga diakonesa, diakono na kamag-anak namin, hindi po rin nila alam. Mga kababayan, ang sabi nila, hindi totoo yan, wala namang circular. Sabi ko, totoo yan, sinabi na sa amin.
O, di ba? Hanggang sa dumating na nga, o sige, patunayan na lang natin, GP, kung totoo yan o hindi. O, dumating yung point, ayan na, January 13, naganap, mga kababayan, ang rally. Ang rally na kung saan po, dapat ay peace rally. Pero naging political at hate rally ni Marcoleta at ng mga DDS. Sabi nila, wala daw politika. Sabi nila, walang papapasukin, walang pagsasalitain na politiko. Bakit? Yung mga politiko, mga kababayan, DDS, nasa VIP pa, anak ng tinapa. Yun ba ang walang halong politika? Nasa VIP? Hindi pa papasukin, pero nasa VIP. Okay lang sana, mga kababayan, kung pantay-pantay. Okay lang sana kung ang lahat ng tao pare-parehas. Wala silang titingnan at hindi nila papapasukin, hahayaan na magsalita yung mga politiko. Pero wala, iba yung nakita natin eh. Talagang they are in favor not to impeach Sara Duterte. Diba? Nagsalita pa, mga kababayan, etong si Digong. Anong sinabi ni Digong dito, mga ka-GP Natics? Ito, yung sinabi ni Digong. Diba? Nagpasalamat po siya. Ano yung pinasalamat niya, GP? Ito yung sinabi ni Digong. Sabi niya, I would like to thank Ka Eduardo Manalo in the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members in today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. Wow! Not impeachment, not waste of government resources. So, ibig bang sabihin, mga kababayan, ang unahin natin, di ba sabi nila, waste of time, waste of money. Waste of money ba? Na tayo ay mag-imbestiga? Na panagutin natin yung taong nagkasala? Di ba? Para saan pa na nag-imbestiga ang Quadcom kung hindi po natin paparusahan? Yun ang literal na waste of money. Di ba? Nasa Constitution. Nakalagay doon na pwede tayo mag-impeach kung napatunayan ng isang tao ay impeachable dahil nga sa mga nakita natin. 'Di ba? Tapos gusto nila itigil dahil ano nga sinasabi ng mga member ng Iglesia ni Cristo. Wag na tayo doon sa general. Doon na lang tayo sa mga member ng Iglesia ni Cristo na mga vlogger din. Anong sinasabi nila? Mga kababayan, ang rally nito ay for peace. Dahil naniniwala ang namamahala, sabi nila, pero salita lang yun ng vlogger. Para hindi naman masyado masaktan yung iba dyan. Sabi nung sila RTV, sabi nila Vincent Tabige, nila Wonder Philippines, ay ganire mga kababayan. Na gusto namin kapayapaan, yan ang tinuturo ng namamahala. Lahat naman tayo gusto ng kapayapaan. Tama naman. Pero biglang may sabit. Ano yung sabit? Kung ipapa-impeach nyo nga naman talaga si Sara, talagang magkakagulo. Ibig sabihin ba, mga ka-GP Natics, ang lagay ba, thank you na lang? Ang lagay ba, dahil sa pagkakaisa? Dahil sa gusto nyo magkaroon ng unity, pabayaan na lang itong mga taong nagkasala, tiway na lang, wag nang pansinin, ganun ba yun? Anak ka ng... diba? Sabi ni Edita Paraiso, hindi naman INC lang ang Pilipino. Tama po kayo doon. Johnny Mundaga, ang ingay mo, wala kang ambag para sa bayan para mairesolba ang problema. Talaga ba? Baka mayroon po akong naiaambag, Johnny Mundaga. Bakit? Bakit ko sinasabi na ako may ambag? Aba, nagbabayad po ako ng tax. At kung tungkol sa pagresolba ng problema ng bayan, ito malinaw po na sinasabi natin. 'Di ba? Umpisa pa lang. What's in it? 'Di ba? Para saan ang rally? Kaya nyo bang baguhin ang
utak ng mga DDS? Kaya nyo bang pagkaisahin ang dalawang grupo, Marcos Duterte? Hindi. Bagkus mga kababayan, tama po, binudol ng mga Duterte, nila Marcoleta, ng mga DDS, ang mga miyembro ng INC. GP, masyado ka naman. Totoo. Bakit ka mo nag-auwian? Yung mga kakilala namin, dismayado po sila sa ginawa. 'Di ba? Pinaasa na walang politika. Anong nangyari? 'Di ba maliwanag na politika pro Sara ang Iglesia ni Cristo? Hindi lahat. Dahil hindi alam yan ng mga nasa baba. Pero yung mga nasa baba na masyadong sarado ang utak, nabudol din kayo. Masyado kayong nagpapauto sa mga namumuno. Pero yung mga tao na nakita nila na sila ay nabudol, saludo po ako sa inyo. 'Di ba? At kayo nang bahala. Sabi nung iba, ay, titiwalag na ako, sir. Ay, sabi ko dun sa iba, desisyon mo yan. 'Di ba? Hindi kita kailangang tawag dito, impluwensyahan. Kasi ikaw mismo ang nakaranas. Ikaw mismo sa sarili mo ang, 'di ba, nakaramdam na ikaw ay nabudol, na kayo ay nabudol. Biruin nyo yung mga sakay ng kapatid ko. Mga kababayan, mga sakay ng mga kuya ko. Aba, maaga pa lang gusto nang lumayas. Bakit? Sabi nila, pre, paano naman kami magtatagal dito? Akala ko, rally for peace. Napisti kami dito eh. Diba? Oh. Napiste daw sila. Nabudol. Sabi ni Doc Ami Balmeo, kitang-kita na INC is for Duterte. Pero yung mga hindi nakakaintindi, hindi nakakaunawa, iyan yung mga sarado ang isip. Marami nang naniwala sa akin ngayon. Yung mga member ng INC na mga kasama natin dito, ka-GP Natics natin, na noon ay sinasabi, tinitira mo lang kami, galit ka lang sa INC. Hindi po. Diba nakita nyo naman, hindi ko kayo sinisiraan eh. Kaya lang, kung pagmamasdan ninyo yung kabuuan, ginagago lang po tayo ng mga to. Talagang gusto nilang impluwensyahan yung rally na yan para i-pressure yung mga re-electionist natin. Bakit, JP? Kasi nga po, ang mga congressmen na sila ang unang mag-aak, sila ang unang kikilos para sa impeachment ni Sara, may mga constituents yan. So, ibig sabihin, sa mga constituents na yan, meron dyan mga nakalagay na mga lokal. Diba? Parang sinasabi ganito, hindi man nila binabanggit, pero ang sa utak ko, mga kababayan, ang dating sige, subukan mo. Na-impeach si Sara, hindi ka namin iboboto. Diba? Ganon ang pinalalabas. Pero mga kababayan, para saan ang saligang batas kung hindi natin susundin? Para saan po na nagkaroon tayo ng batas? Kung ang batas na yan ay babaliwalain natin. Eto. GP, sabi nung isa sa akin, tanga ka pala eh. Yan yung sinabi ng Pangulo eh, sinusundan lang namin. Tama po kayo, sinabi ng Pangulo yan. Pero, hindi nyo ba napapansin? They are just using and utilizing the statement of our President, mga kababayan, as a sugar coat. Diba? Pero yung totoong nasa likod niyan, they wanted to protect Sara Duterte not to impeach. Bakit? Palagay ko, mga kababayan. Palagay ko, ha? Palagay ko, malaki ang Palagay ko lang naman. Yan ay freedom of expression. Diba? Pero ayoko nang ituloy. Bahala na kayo kung isipin kung ano yung sinasabi ko. Pero,
Mga kababayan, nakakapagtaka talaga. 'Di ba? Patuloy nilang ginagamit ang speech ng Pangulo. Alam naman natin may separation of powers. Meron din tayong tinatawag na separation of church and state. Na kahit na magbanggit ang Pangulo natin, mga kababayan, hindi niya rin pwedeng impluwensyahan ang desisyon o yung tinatawag natin, hindi desisyon, sorry, mali yung word na yon. Hindi niya pwedeng impluwensyahan ang responsibilidad ng House of Representatives na nakasulat po sa ating 1987 Constitution na kapag meron po nag-file ng impeachment complaint against someone, dapat po nila itong aktuhan. Diba? Hindi po pwedeng babaliwalain. Sabi ni Zozen, nabudol kami ng INC, laki pa naman ang respeto ko sa INC. Kay Marcoleta lang pala, rally para sa Duterte. Impeach Sara Duterte, no vote for Marcoleta. Sabi ni Mercy Mangligot, napisti. Totoo naman. Di ba, Ma'am Mercy? Napisti talaga. Biruin nyo mga kababayan. Sumama pa yung mga ayoko lang kasi banggitin yung probinsya ko eh. Di ba? Pero Ilocano ako. Di ba maghanap na lang kayo kung saan doon. Pero yung mga nanggaling doon sa probinsya na pumunta rito sa Quirino Grandstand, mga ka-GP Natics, dismayado. Asar na asar po sila. Di ba? Kasi wala makikita nyo talaga na ito pa, pasalamat ni Sara Duterte. Isang mapagpalang araw sa aking mga mahal na kababayan. Taus-puso akong bumabati sa lahat ng lumahok sa malawakang peace rally ngayong araw. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya. Hoy Sara Duterte, grabe ka naman. Alam nyo mga kababayan eto nagsasalita si Sara, pero bago natin ituloy, nakita ko lang dito, etong si Sara, merong binabasa. Tingnan nyo yung mata. Tingnan nyo yung mata. Nakatingin doon sa kanyang binabasa. Na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Kapayapaan? May kapayapaan ba, mga kababayan, na kapag ikaw ay naghahangad ng kamatayan ng mga taong galit na galit ka? Diba puro ka plastikan? Sinasabi nyo kapayapaan. Ito naman Iglesia ni Cristo. Gusto nyo ng kapayapaan, di dapat pigilan nyo si Sara Duterte. Hoy Sara, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang sabi ng Diyos, bawal pumatay. Dapat ganun. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, biglang mga kababayan, biglang sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan. Puta, parang Marcoleta lang yan eh. Diba? Dapat, hindi pamumulitika ang inuuna. Hindi tunay na pagkakaisa yan. Hindi tunay na pagkakaunawaan yan. Dahil, paano magkakaroon ng unawaan? At saka sino ba ang nanggugulo? Kayo lang naman eh. Diba? Sabi ni Micaela Saban, binagsakan ng kaban ng pera ang mga INC. Hindi ko alam mga kababayan baka nung panahon ng kasagsagan ng mga Duterte, hindi natin alam. Pero anyway, NEMS 21, Buhay Asian OFW, nagpapasalamat sabay proclaim sa Japan, tatakbong presidente. Tapos tuwing speech, may binabasa. Paanong presidente yan? Gripusit ka talaga, Kurimaw. Totoo naman may binabasa eh. Sabi, lahat naman binabasa niyan kahit Tagalog o Bob. Army Mirabueno, hello everyone, and GP Plastic, si Sara for sure, and a user. Correct. kahirapan, at iba pang suliranin ang isang mapayapa
at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Muli, sa aking mga kababayan, maraming salamat sa inyong malasakit sa bayan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Hindi naman na malasakit sa bayan yun eh. Malasakit para sa mga Duterte. Sabi ni Mamona Nases na 1, 2, 3 tayo. Kaya nga, totoo naman. Di ba? Pero anyway, mga kababayan, ang point ko dito, di ba, hindi natin kinukutya. Di ba? Hindi natin kinukutya, pero totoo po, na panalo dito si Marcoleta kasi napahayag niya, naloko niya ang sambayan ng Pilipino na ito ay peace rally, ganun din ang mga Duterte. Pero, mga kababayan, ang talo dito, hindi naman totally lahat ng Pilipino. Ang pinakatalo dito ay yung mga tao na umasa na yun ay peace rally. 'Di ba? Sino yun? Yung mga member ng Iglesia ni Cristo na naniwala na yun ay para sa peace rally, para sa kapayapaan. 'Di ba? Na nanggaling pa sa iba't ibang mga probinsya, lalawigan ng Pilipinas, probinsya ng Pilipinas. Oh, yung iba pa dyan, mayroon pang galing ng mga ibang bansa, lumuwas dito para lang dumalo sa rally. Oh, pero mga ka-GPnatics, ano ang nangyari? Nasa ng isang salita ng Iglesia ni Cristo? Wala. Di ba sinabi nila, walang politiko. Ang sabi nila, walang babanggitin about politika. Ito ay tungkol lang sa pagkakaisa. Paano kung ano? Nasaan yung pangako ninyo? Uy, GP, wala naman pinangako ah. Anong wala? Balik-balikan nyo yung video ng mga angkor nila Marcoleta, kahit yung spokesperson ng INC. Sinasabi nila na walang politiko, walang babanggitin about politika, pero natupad ba yon? Nandun ang mga politiko. Nagsasaya sila Bongo, yung sila Bato de la Rosa, Robin Padilla, sino pa, Ipe Salvador. Oh, nandun sila, ang dami, naka-VIP pa. Tama, Marlon Tanawan. Ako naniniwala, plastic ang sinasabi ni Sarah. Ang totoo, tinatawanan tayo ng mga yan. Kasi nga, pare-parehas tayo na nabudol ng mga impaktong presidente ng impyerno. Diba, Mama Karalos Mika? Oh. Tuloy ang impeachment ni Sara Kawatan, ituloy ang laban ng BP na Kawatan. Nag-comment na ba ang INC sa nangyaring rally? Meron na po, may spokesperson na nagsalita. Mga kababayan, wala eh. Kinakatigan pa rin na wala daw silang ginawang mali. Ay nako, mga ka-GPnatics. Sabi ni Argo, host, hindi naman itataboy ng INC ang politiko. Kung hindi nga nila gagawin yan, Argo, unang-una, nasaan ang kanilang aral? 'Di ba? Nasaan ang aral na bawal makisahalubilo, bawal makialam sa politika? Okay lang makahalubilo, basta wag lang makialam. Pero the fact na sila ay nagbabanggit hinggil sa politika, 'di ba? Labag na po ata sa aral nyo yan. Oh. Mananatili pa ba kayo na magpapakagago? Mananatili pa ba kayo na magpapaloko? Doon na nga lang sa sinabi ko sa inyo kanina, ulitin ko. Bakit nauna kami na nakaalam? Ibig sabihin, kayo mga nasa ibaba, nag-aantay lang kayo ng sirkular. Nag-aantay lang kayo ng tagubilin. Pero hindi nyo alam yung nangyayari sa itaas. First hand pa kami na nakaalam kaysa sa inyo. Sa madaling sabi, mga kababayan, hindi lahat ng nangyayari ay alam ninyo. Diba?